Kilos prontong inilapit ng bitag sa Civil Service Commission ng reklamo ng mga biktima. Ang Civil Service Commission o CSC ang ahensya ng pamahalaan na humahawak ng mga kasong may kinalaman sa paglabag sa ethical standards ng mga empleyado ng gobyerno. Well, in relation nga sa RA 6713 or yung Code of Ethical Standards for Public Officers and Employees, nagkaroon ng issuance ang Civil Service Commission, yung Administrative Disciplinary Rules on Sexual Harassment Cases. So, dito sa resolution na ito ng komisyon, nakapaloob yung proseso sa pagkandak ng investigasyon ng mga kasong maituturing na kaso ng sexual harassment. Ang kaso ng inarereklamong General Manager ng Veterans Golf Club ay pasok sa Code of Ethical Standards ng gobyerno. Pwede natin tong i-classify under work-related sexual harassment. Kung tinitignan natin yung tenor ng interview, yung mga questions na tinatanong niya dito sa mga aplikante, masasabi natin na sexual in nature ito. Wala namang relevance ito doon sa posisyon na papasukan ng taong nag-a-apply. Sa oras na mapatunayan ang kanyang pagkakasala, tuluyang pagkaksibak sa trabaho ng walang kaukulang benepisyo ang kakaharapin ng inarereklamong General Manager. Kung sakaling mapatunayang may nakomit siyang offense, in this case, sexual harassment, pwedeng mag-range from a suspension to dismissal from the service ang penalty dito. Kapag ang penalty dismissal from the service, may mga kalakip itong accessory penalties na katulad na nga nun, forfeiture of retirement benefits at perpetual bar from re-entering government service. Sinamahan din ng bitag ang mga biktima sa Commission on Human Rights. Yan na isang paglabag pa rin sa kanya bilang babae, di ba? Kasi kaya siya nag-suffer ng ganoong treatment kasi siya ay babae. Yun nga yung sexual harassment na ginawa sa kanya bilang kondisyon bago siya tanggapin sa trabaho. Dito, formal na sinampahan ang kaso si retired Chief Superintendent Patrick Madayag. Pwede niya isampa yung criminal case sa direkta sa piskalya and then yung administrative case i-file doon sa opisina na nakakasakop doon sa Veterans Golf Club. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, nagsadya ang bitag sa tanggapan ng inarereklamong General Manager ng Veterans Golf Club para kunin ang kanyang panig. Subalit hindi na inabutan ng bitag ang General Manager na si Madayag. Agad pinalitan sa pwesto ni retired Philippine Navy Commander Jaime Lucas ang inarereklamong General Manager na si Madayag. Ako, I'm surprised. I cannot say anything. Because hindi naman ako nag-conduct na interview. Wala akong masabi dun sa kung tinatanggihan ng personal o ano yun. Kinumpirma ng pamunuan ng Department of National Defense na tinanggal na sa pwesto bilang General Manager ng Veterans Golf Club si Madayag. The Secretary, upon receiving reports of such behaviors, he had it investigated and apparently verified. This led the Secretary, after verification, he immediately ordered the relief of the subject official, effective today, actually. Ayon sa Department of National Defense, inaasahan nila ang pagiging disente ng bawat opisyal sa lahat ng oras. Ito ay dahil pawang mga aktibo at retiradong miyembro ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang ina-appoint sa mga opisina sa ilalim ng kanilang tanggapan. Well, apparently for this case, we regret that such behavior occurred for obvious reasons. These are not acts of a true gentleman. Such behaviors are not tolerated. Mahigpit din umano ang kanilang pagsunod sa Republic Act 6713 o Ethical Standards of Public Official and Employees. Patuloy ang pagdami ng kaso ng sexual harassment.
Sa pagpapalabas ng episode na ito, nais ng bitag at mga ahensya ng gobyerno na magkaroon ng sapat na edukasyon ang mga kababaihan para maging bukas ang isipan di lamang sa sexual harassment, maging sa lahat ng uring pang-aabuso sa mga kababaihan. Ang naipakitang suspect ay mananatiling inosente hanggat hindi napapatunayan ang kanyang pagkakasala sa hukuman.